Ang gulo ng guhit ng palad mo, iha. Ganyan po talaga yan. Ay, siya nga pala, ano po bang kahulugan nito? Pagsubok o mga suliranin. Po? Ano pong suliranin? May pagsubok kang kakaharapin. Isang panganib na hindi mo agad mapapansin. Isang sitwasyong susubok sa iyong tapang. Hindi ko masabi kung kailan, pero ramdam ko na nalalapit na. Panganib? Ano pong klaseng panganib? Ano po ba nakikita niyo sa future ko? Please po, sabihin niyo na, para naman maiwasan ko. Iha, hindi ko nakikita ang hinaharap ng eksakto, pero nararamdaman ko ang bigat ng iyong landas. Taon 2011. Bohol. Kalalabas lamang ng isang guro sa banyo, habang nakasunod sa kanyang likuran ang estudyanteng babae na parang wala sa sarili. Magulo ang suot na uniforme at hindi pa maayos ang butones ng kanyang blusa. Bago ka lumabas dyan, ayusin mo muna ang sarili mo. Oh, etong suklay. Siya nga pala, Boyet. Ikaw nang bahala dyan. Siguruhin mong walang makakakita na lumabas siya rito sa classroom. Tumingin-tingin ka muna sa paligid. Dapat walang makapansin sa inyo. Opo, sir. Medyo madilim na rin naman po. Wala nang gaanong estudyante sa labas. Sige. Oy, sa oras na magsumbong ka, lagot ka sa akin. Hindi ka lang basta babagsak. Papatayin kita. Papatayin ko rin pati ang kapatid mo at lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kaya kung ayaw mong mangyari yon, itiko mo yung bibig mo. Sige na, Boyet. Umalis na kayo. Etong pera. Kumain muna kayo. Hindi na umimik pa ang binata at sinunod na lamang ang utos ng kanyang teacher. Paika-ika namang sumunod sa kanya ang dalagita na noon ay tulala lamang habang naglalakad palabas ng eskwelahan. Samantala, abala sa pagbabasa ng libro si Sarah habang hinihintay sa karinderya ang pinsan niyang si Kevin, kung saan sila palaging tumatambay at kumakain tuwing pananghalian. Malapit lamang yon sa paaralan nila at kadalasan sa mga estudyante ay nagpupunta roon, pabalik-balik dahil sa masasarap na luto ni Aling Milda. Sarah, kanina ka pa ba dyan? Wala pa ba si Kevin? Mag-aalas 5 na. Cleaners po kasi ang boys sa section nila ngayon, Aling Milda. Kaya, eto, mag-iisang oras na ako naghihintay sa kanya rito. Akala ko ay may pinupormahan ng babae yung pinsan mong yon. Gwapings pa naman ang binata. Naku, yon? Manliligaw? Malabo pong mangyari yon, Aling Milda. Halos hindi nga po makakibuyan sa harapan ng mga babae. Tsaka, anong gwapo? Nagbibiro po ba kayo? Mukha nga yung kambing na naipit sa sanga ng bayabas. Uy, ayos makapanlait, wagas. Akala mo naman kaganda-ganda, mukha rin naman puwet. Anong sabi mo? Hoy, ulitin mo nga. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito tapos gaganyanin mo lang ako. Sapakin kaya kita. Kainis to. Tama na yan. Kayo talagang dalawa, oo. Palagi na lamang kayong nagbabangayan. Si Kevin po kasi nauna, Aling Milda Ano ako? Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko sa panlalait mo, no? Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Teka, may mga natira palang ulam dito. Dumito muna kayo. Ibabalot ko lang itong mga ulam para may maiuwi kayo sa inyo para panghapunan. Hindi na hinintay ni Aling Milda ang sagot ng dalawa. Bagkus ay tumalikod na lamang habang nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang mga tainga. Mula first year hanggang sa mag-fourth year high school ay sa karinderya niya na kumakain sina Sarah at Kevin, tumatambay at minsan ay tumutulong din sa kanya sa kusina, sa pagluluto man o sa paghuhugas ng mga pinggan. Itinuring niya na ang dalawa na sarili niyang mga anak. Mag-isa lang kasi siya sa buhay sapagkat hindi sila nagkaanak ng kanyang asawang yumao. Ilang taon na ang nakalilipas. Buti at tumahimik na kayo. Etong ulam. Pagsaluhan niyo yan sa hapunan. At saka, Kevin, pakikumusta mo na lamang ako sa mama mo. Pakisabi magpapatahi ulit ako sa kanya ng bestida. Opo, Aling Milda.
makakarating po yan kay Mama. Salamat po sa libreng ulam, ha. Ay, sige, walang anuman. Mag-iingat kayo pa uwi. Salamat po ulit sa ulam. Mag-iingat din po kayo rito, Aling Milda. Walang anuman, Sarah. Basta kapag may natira, automatic sa inyo na. Sige na, umalis na kayo at baka abutan pa kayo ng dilim sa daan. Delikado pa naman ngayon. Nakangiting tinatanaw ng matanda ang papalayong mga bata. Habang tinatahak ang tahimik na kalsada papauwi, sinara niya na rin ang karinderya at pagkatapos ay nagpausok ng kamangyan na nakagawian niya na tuwing hapon. Samantala, walang tigil sa pagbabangayan ang magpinsan habang tinatahak ang daan pauwi. Tahimik at medyo madilim na nung mga sandaling yon. Bitbit ni Kevin ang plastik na naglalaman ng mga ulam habang si Sarah naman ay yakap-yakap ang bag na naglalaman ng libro. Ako na nga magdala niyang bag mo. Para kang penguin maglakad eh. Bagal-bagal. O eto, ikaw na magbitbit nito mga ulam. Oh, ano? Pandidilatan mo lang ba ako? Baka nakakalimutan mo, nagmumukha kang tarsier tuwing ginagawa mo yan. Ay nako, bisit ka talaga. Nakarinig ka lang ng gwapings, lumaki na ang ulo mo. Gwapo naman talaga ako kahit sino pang tanungin mo. At saka, ako kaya ang Prince Charming ng classroom namin. Bukod pa ron, patay na patay pa sa akin yung muse namin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Biro lang yun. Ay, oo nga pala. Usapang patay. Alam mo na ba yung balita? Ha? Anong balita? May 2 estudyante nagpakamatay. Basta, nag-aaral din sila sa school natin. Totoo? Anong grade daw? Yung isa 3rd year, yung isa naman 2nd year. Puro daw mga babae. Ano kaya naging problema nila? Ewan ko, hindi ko naman sila kilala. Hindi mo ba tinanong sa mga nagbalita sa'yo? At saka, paano daw nagpakamatay? Yung 3rd year tumalon daw sa tulay at yung isa naman nagbigti. Ay nako, katakot. Bakit kaya nila ginawa yun? Pero may narinig akong mga haka-haka. Ewan ko lang kung totoo Ang sabi, nagpakamatay daw dahil bagsak sa halos lahat ng subject. May narinig din ako na yung isa raw sa kanila, buntis. Buntis? Shh, huwag ka maingay. Hala, kawawa naman. Kaya nga hindi naman natin sila masisisi, lalo na't patay na, at hindi na makakapangatwiran pa. Ang kailangan na lang natin gawin, ipagdasal ang kanilang kaluluwa na sana matawarin sila ng Diyos sa kasalanang ginawa nila. Pero hindi naman sapat ang mga dahilan nila para magpakamatay. Hindi natin alam kung anong totoong dahilan. Basta sa ngayon, ang maitutulong lang natin ay magdasal para sa kanila. Sige, ano pang narinig mo? Yung magulang nung isa, sinisisi si Sir Jeffrey. Sir Jeffrey? Sino yon? Yun ba yung isa sa mga advisor sa 2nd year? Oo, yun nga. Ewan ko ba kung bakit sinisisi nila si Sir? Ang bait-bait kaya nun. Hindi pa siya nakakapasok sa amin, pero yun din ang sabi nila. Mabait nga raw ang teacher na yon. Hindi rin siya nakapasok sa amin, pero nakilala ko siya nung inutusan ako nung advisor namin na ihatid yung laptop na hiniram niya kay Sir Jeffrey. Basta, ang bait-bait sobra. Binigyan pa nga ako ng snacks Ang takaw mo talaga. Binigyan lang ng snacks, mabait na. Inggit ka lang kasi hindi ka paborito ng mga teacher. Hoy, naging paborito ka lang naman kasi bida-bida ka. Uy! Paborito ako kasi matalino ako. Hindi ka makarelate, no? Palibasa, mga grade mo, puro palakol. Oo na, ikaw na matalino. Hambog mo talaga. Sorry na po. Tara na nga, madilim na Nagpatiuna nang maglakad si Kevin habang nakasunod naman sa kanyang likuran ang kanyang pinsan. Binilisan nila ang paghakbang sapagkat madilim na ng mga sandaling yun. Naglalakad lamang sila pauwi at papunta sa eskwelahan dahil hindi rin naman kalayuan yon sa kanilang bahay. Makitid nga lang ang daan at medyo maraming tambay ang nag-iinuman sa tabi-tabi. Nang makauwi na sila sa bahay ay agad nilang nakita si Mercy, ang ina ni Kevin na abala sa pananahi. Oh, nandyan na pala kayo. Anong oras na ba? At saka, teka, madilim na pala. Dahil sa sobrang abala nyo sa pananahi, hindi nyo na naman namalayan ng oras, Nay. 6:00 na po.
Ganun ba? Nakalimutan ko na naman magsaing. Ang dami kasing nagpapatahi ng uniform eh. Tapos yung iba, bukas na kukunin. Ako na lang po magsasaing, Tita Mercy. Huwag na po kayo mag-alala. Tsaka may ulam naman na po galing kay Aling Milda. Hulog talaga ng langit tong si Aling Milda. Oo, palagi na lang tayong binibigyan ng ulam. Kaya nga po eh. Siya nga po pala, maiwan ko na po muna kayo. Magbihis muna kayo para hindi lalong madumihan yung mga uniform ninyo. At ikaw, Kevin, ikaw na maghugas ng pinggan, ha? Maghapon kasi akong nananahi kaya hindi ako pwedeng mabasa. Opo, kami na pong bahala ni Sarah. Oo nga po pala, Nay, magpapatahi daw po ulit si Aling Milda ng bestida. May pinag-usapan pa ang mag-ina, ngunit umalis na si Sarah. Nagtungo yun sa kwarto upang magbihis. Si Mercy ang nag-iisang kapatid ng kanyang ina na namatay sa sakit na breast cancer nung siya ay 7 taong gulang pa lamang. Wala namang kinikilalang ama ang dalaga sapagkat ang kanyang ina ay biktima ng panggagahasa ng amo nitong lalaki nung nagtatrabaho pa yon bilang kasambahay. Wala man siyang mga magulang ay hindi naman niya naramdaman na siya ay kulang dahil itinuring na siyang parang tunay na anak ng kanyang tiyahin. Pinag-aral siya noon, minahal at inaruga, kagaya ng pag-aaruga nito sa kanyang anak na si Kevin na itinuring niya na parang kapatid. Nagbabangayan man sila ng binata, ngunit sa huli sila pa rin ang magkakampi at magkasangga. Kaya lamang minsan hindi maiwasang ikumpara ni Sarah ang sarili sa kanyang pinsan. Para sa kanya, maswerte si Kevin dahil kasama pa rin nito ang kanyang ina. Hindi tulad niya na wala ng mga magulang. Pamilya man ang turing sa kanya ng mag-ina, ngunit hindi niya maiwasang mainggit at malungkot paminsan-minsan tuwing makikita si Kevin at ang kanyang nanay. Kumusta naman ang pag-aaral niyo? Ayos lang po sa akin, Nay. Ewan ko lang dito kay Sarah. Nagsisimula ka na naman, ha? Sarap mo talagang tagtarin. Oh, anong mali sa sinabi ko? Ayos lang naman talagang pag-aaral ko. Sa katunayan nga, Nay, parang pasok pa rin ako sa mga honor sa second quarter eh. Matataas naman yung mga score ko sa quiz. Tsaka nakakasagot din ako sa recitation. Mataas din ang puntos ko sa report. Bakit? Ikaw? Mababa man ang mga nakukuha kong score, pero pinagbubutihan ko naman para makapasa at makagraduate. Ay sus! Ang sabihin mo, umaasa ka lang sa floor wax para makapasa. Basa ng libro, hindi naman naiintindihan. Ikaw, pabebe sa mga teacher para lang bigyan ng mataas na grade. Hoy, hindi ah! We, talaga? Ay nako, kayo talagang dalawa ang ingay-ingay ninyo. Nasa hapagkainan tayo, ha? Baka nakakalimutan nyo yon. Dahil sa pinagagagawa nyo, baka mawala pa ang grasya sa harapan natin. Kailan ba yung second quarter exam ninyo? Sa susunod na linggo na po, Tita Mercy. O siya, magsipag kayo sa pagre-review, lalo ka na, Sarah. Opo, Tita. Aminado si Sarah na siya yung tipo ng estudyante na mahina sa pag-aaral at matagal matuto. Kailangan pa ng paulit-ulit na pagpapaliwanag para lang maintindihan ang kanyang aralin. Nang mga sumunod na araw, tutok sila sa pag-aaral, lalo na't papalapit na ang kanilang exam. Minsan naman, tinuturuan siya ni Kevin upang makapasa at makakuha ng mataas na grado. Uy, kanina ka pa ba rito sa labas? Doon mo na lang ako hintayin sa karinderya ni Aling Milda. Pasensya na talaga ah. Kailangan ko pa kasing tulungan yung mga classmate ko sa pagde-decorate dito eh. Birthday kasi nung advisor namin bukas. O siya, sige. Huwag ka magtagal ha. Baka maabutan tayo ng dilim sa daan. Pagkatapos sabihin yon ni Sarah, nagmamadali na siyang lumabas ng gate at nagpunta na sa karinderya ni Aling Milda. Oh, bakit parang kasing haba ng stick yung nguso mo, Sarah? Grabe naman po kayo, Aling Milda. Kasing haba talaga ng stick. Ay, hindi ba? Ano ba talaga nangyari sa'yo at ganyan ang pagmamukha mo? Una po, naiinis na po ako kay Kevin kasi palagi na lang kaming naaabutan ng dilim sa daan dahil sa kanya. Bukod pa ron, ang pinoproblema ko po talaga, yung second periodical exam namin sa Lunes. Nakakapagod na talagang mag-aral, Aling Milda. Kung mayaman lang ako, naku, hindi na ako mag-aaral.
Para yumaman ka, dapat mag-aral ka mabuti para maabot mo yung mga pangarap mo, makapagtrabaho at kumita ng malaking pera. Kasi sabi nila, edukasyon ang susi para sa magandang kinabukasan. Nag-aaral naman ako mabuti, kaso nga lang po, hindi ako kasing talino ni Kevin. Hindi naman basehan ng talino, iha. Para magkaroon ng magandang kinabukasan, ang dapat ay masipag ka, matyaga, at madiskarte. Naku, parang ang hirap naman po nun, Aling Milda. Mas lalo tuloy nagkabuhol-buhol yung mga ugat sa utak ko dahil sa mga sinasabi ninyo. Pero, teka, ano po yung hawak nyo? Eto, mga baraha ko to sa panghuhula noon. Nakita ko lang kahapon sa lumang aparador. Marami nang ang alikabok pero nalinis ko na. Gusto mo bang subukan? Baraha? Bakit para pong iba? Hindi naman ganyan yung ginagamit ng mga tambay sa kanto sa tuwing naglalaro sila ng tong-its. Ibang barahan naman yon, iha. Ay nako, ikaw talaga, hindi ka nakikinig. Sorry na po, nagkamali lang. Para saan nga po ulit yan? Para sa panghuhula. Halika rito, lumapit ka sa akin. At saka, akin na yung kamay mo. Teka lang po, ano pong ibig niyong sabihin? Makikita niyo po bang hinaharap? Parang ganoon na nga, na hindi. Po? Parang ang gulo niyo naman po, nakainom po ba kayo? Tumigil ka nga, puro kakalokohan. Umupo ka na lang dito sa tabi ko para masubukan natin. Sumunod na lamang si Sarah sa utos sa kanya ng matanda. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay at sinuri yon. Napakunot po ang noo niyo. May problema po ba? Ang gulo ng mga guhit sa palad mo, iha. Ganyan po talaga yan? Ay, ano po bang kahulugan nito? Pagsubok o mga suliranin. Po? Ano po yon? May pagsubok kang kakaharapin. Isang panganib na hindi mo agad mapapansin. Isang sitwasyong susubok sa iyong tapang. Hindi ko masabi kung kailan, pero ramdam ko na nalalapit na ang panahong yon. Panganib? Ano pong klaseng panganib? Ano po bang nakikita niyo sa future ko? Please po, sabihin niyo na para naman maiwasan ko. Iha, hindi ko nakikita ang hinaharap ng eksakto, pero nararamdaman ko ang bigat ng iyong landas. Naguguluhan na po talaga ako sa inyo, Aling Milda. At saka, tigilan niyo na nga po yan. Ayaw ko na, natatakot na ako. Oy, Sarah! Pasensya na, natagalan ako ha. Tara na. Ay, teka, anong ginagawa niyo? Tsaka, ano yan? Baraha? Nagsusugal ba kayo habang wala ako? Hi po, Aling Milda. Yung mga bestida niyo po, dadalhin ko na lang dito bukas. Tara na, Kevin. Dire-diretsyong lumabas ng karinderya si Sarah at mabilis pa sa kidlat na naglakad. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Sorry kung natagalan ako, huwag ka naman magtampo. Hoy, Sarah! Hintayin mo ako! Langya naman, oh. Tinutupa ka na naman. Aling Milda, alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. At saka, bantayan mo lagi ang pinsan mo, Kevin. Naguguluhan man, tumango na lamang si Kevin at mabilis na sinundan ang dalaga. Sarah, ayos ka lang ba? Ano bang problema? Sorry talaga kung natagalan ako. Yung iba ko kasing classmate, hindi tumulong lalo na yung mga lalaki. Ayos lang yon, hindi naman ako nagtatampo. Masakit lang ang ulo ko ngayon. Teka, di ka naman mainit pero uminom ka na lang ng gamot mamaya para mawala yan. Siya nga pala, eto, tsokolate. May nag-confess sa akin kanina, tapos binigyan ako ng ganyan. Pero, sa'yo na lang. Alam mo namang hindi ako mahilig sa matamis Ubusin mo yan. Huwag ka mag-alala, meron pa ako dito para kay nanay, kaya sa'yo na lahat yan. Salamat. Mamaya ko nalang kakainin to. Teka, bakit napakaseryoso mo naman? Tapatin mo nga ako, may problema ka ba? Tsaka, kanina sa karinderya, anong ginagawa niyo ni Aling Milda? Anong pinag-uusapan niyo? Kutob ko kasi, kaya ka nagkakaganyan dahil sa sinabi niya sa'yo. Wala yun, tsaka napakachismoso mo talaga. I-share mo na kasi sa akin, para ka namang others Si Aling Milda kasi, kung ano-anong pinagsasabi, nakakainis. Ha? Ano ba sinabi niya? Basta, marami siyang sinabi.
Ano nga yun? Sabihin mo na. Ako na iinis sa'yo eh. Kung magkukwento ka, diretsuhin mo na, hindi yung ganyan. Binibitin mo ako eh. Hinulaan ako ni Aling Milda kanina. Nakita niya raw sa mga guhit dito sa palad ko na may kakaharapin daw akong suliranin o panganib sa buhay. Tapos nararamdaman niya rin sa mga barahan niya na malapit na dumating yung araw na yon. Yun lang? Yun ba ang dahilan kung bakit bad mood ka ngayon? Oo. Ay, teka, bakit hindi ka nagulat? Sinabihan ka na ba ni Aling Milda tungkol doon? Hindi ako mag-react kagaya mo. Tsaka, walang sinabi sa akin si Aling Milda. As if naman maniniwala ako. Oo, parang nanay na natin siya. Pero sa usaping ganyan, hindi ako naniniwala. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong seryosohin yung mga sinabi niya. Kung ayaw mong tumanda ka agad, baka nakakalimutan mong nakakadagdag sa kapangitan mo yung pagiging seryoso. Sana hindi ko na lang sinabi. Ginagawa mo lang biro ang lahat eh. Wala ka talagang kwentang kausap. Hoy, hintayin mo ako! Mga babae talaga oh, hirap intindihin. Patakbong naglakad si Sarah at iniwan ang kanyang pinsan na walang tigil sa kakatawag sa kanya. Sa hindi inaasahan, biglang may mabilis na motor ang papalapit sa dalaga. Sa gulat ay hindi siya nakagalaw at parang naistatwa nung mga sandaling yun. Sarah! Hoy Sarah! Tumabi ka dyan! Sigaw ni Kevin habang nakatingin sa pinsan na muntik ng masagasaan. Buti na lang ay iniliko ng driver ang motor kung kaya't natumba ito sa gilid na walang katao-tao. Hoy, muntik mo na masagasaan ang pinsan ko ah. Walang iya ka? Muntik ka na makapatay ng tao. Kung makapag-drive kayo, kala nyo pagmamayari nyo tong daan ah. Sarah, halika dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero siya, ayos lang kaya siya? Parang nawalan yata ng preno yung motor niya eh. Pre, ayos ka lang ba? Pasensya na sa mga nasabi ko ah. Nag-alala lang talaga ako sa pinsan ko eh. Tinulungang tumayo ni Kevin ang driver na nung mga sandaling yun ay tila napuruhan dahil paika-ika ang kanyang paglalakad. Mukhang hindi ka okay ah. Mas mabuti siguro kung hihingi na kami ng tulong para madala ka kaagad sa ospital. Wag na, ayos lang ako. Salamat. Kailangan ko lang iunat-unat ng katawan ko para mawala ang sakit. Teka, Sir Jeffrey, kayo po ba yan? Oo, ako nga. Pasensya na kayo ha. Nawalan lang ng preno tong motor ko. Naku, sorry po talaga sa mga nasabi ko. Hindi ko po sinasadya yun. Hindi kasi namin alam na kayo po pala yan. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Madilim na rin kasi tapos ang bahaging to wala pang poste. Ayos lang ba yung pinsan mo? Ano, ayos ka lang ba? Opo sir. Kevin, siya ba yung teacher na sinasabi mong mabait? Yung namimigay ng snacks? Oo, siya yun. Tumahimik ka na nga lang. Nakakaiya kasi. Ay, sir, matanong ko lang. Ano po bang ginagawa niyo dito sa lugar namin? Galing po kasi kayo ron. May kinausap lang akong kaibigan. O siya, sige na. Umuwi na kayo, gabi na. Sigurado po ba kayong ayos na kayo? Baka may maitutulong kami sa inyo, sir. Hindi na, ayos na, sige na. Kaya kong sarili ko. Magsasalita pa sana si Kevin, pero hinila na siya ni Sarah papalayo. Dahil ng mga sandaling yon, ay tila nagbago ang tono ng kanilang teacher. Ikaw talaga, napakadaldal mo. Hindi ka nalang manahimik. Idol ko yun si Sir eh. Kaso nga lang parang minus points agad ako dahil sa kadaldalan ko nga. Ikaw naman kasi, tinutopak ka ba naman sa daan? Ayan tuloy, muntik ka na masagasaan. Hindi ko naman ginusto yun eh. Tsaka ako ba may kasalanan kung bakit nawalan ng preno yung motor ng paborito mong teacher? Tsaka mukhang hindi ka naman niya kilala. Hoy, kilala ako nun ah. Madilim lang talaga yung paligid kaya hindi niya ako namukaan. Magpasalamat ka wala siyang subject na i-handle sa atin. Kasi kung meron, baka bagsak ka na, lalo na sa ugali mo kanina. Bakit? Sino bang hindi mapapasigaw? Muntik ka na nga niyang masagasaan. Ay nako, kasalanan ko pa. Tara na nga. Nauna nang maglakad si Kevin at sinundan naman siya ni Sarah. Nang makarating sa bahay ay agad na nag-usisa ang ina ng binata kung bakit sila natagalan at kung bakit tila sumabak sa gera ang pagmumuka ng dalawa. Sinabi naman ni Kevin ang nangyari sa kanyang ina mula sa inasta ni Sarah pagkatapos nitong magpahula kay Aling Milda.
hanggang sa muntik na masagasaan ng kanilang teacher na nawalan ng preno ang motor. Teka, Sarah, huy! May naisip ako. Ano na naman yan? Baka kalokohan na naman yan, ha? Seryoso to, oy. Ano nga? Siguruhin mo lang na maganda yung lalabas sa bibig mo, ha? Kasi kung hindi, baka lumipad tong kamao ko sa mukha mo. Paano kung yung tinutukoy na panganib ni Aling Milda ay yung nangyari na kanina? Yung muntik ka na masagasaan? Ano sa tingin mo? Baka yun ang tinutukoy niya, di ba? Oo nga, no. Hindi ko yun naisip, pero baka yun na nga yun. Madali lang naman pala pero muntik ka na ron, ha? Akala ko talaga kung anong pagsubok na yung pagdaraanan ko, nag-overthink tuloy ako. Nang mga sandaling yun, nakaramdam ng kapanatagan si Sarah dahil nalampasan niya ang pagsubok na maaaring tinutukoy ni Aling Milda. Kinabukasan, habang papunta sa eskwelahan ay napansin nila ang maraming tao na nagkukumpulan sa may tulay, ang tanging daanan lamang papasok sa kanilang lugar. Halos hindi sila makadaan dahil sa mga tao na nakikiusyoso roon. Ano kaya nangyayari? Ewan ko rin. Magtanong ka kaya sa kanila? Makikisiksik na nga lang muna ako ron. Titingnan ko kung anong tinitingnan nila. Teka, nandyan si Tita Mercy, oh. Hindi ba siya yan? Ha? Oo nga, si nanay nga yan. Kaya pala, ang aga-agang nawala sa bahay. Nandito lang pala, nakikimarites. Agad nilang nilapitan si Mercy na noon ay abala sa pakikipagtsismisan sa ilang mga kababaihan na naroroon. Nay, ano nangyayari dito? Tsaka ang aga niyong umalis sa bahay, ha? Marites ka talagang tunay. Paano naman akong hindi mapapachismis Tingnan mo nga yan nangyari. Agad na napatingin sina Kevin at Sarah sa itinuro sa kanila ni Mercy. Sa ibaba ng tulay, naroon ang dalawang dalagita na wala ng buhay. Ang isa ay hubot-hubad habang ang isa naman ay nakasuot pa ng uniforme. Uniform yan ng mga babae sa eskwelahan namin, Tingnan niyo po, katulad nung kay Sarah. Pero naguguluhan po ako, Nay. Tumalon ba sila o nagpakamatay? Parang napaka-imposible naman kasi tingnan niyo, nakahubad yung isa. Baka ni-rape yan, tapos tinapon dyan sa baba. May punto ka dyan, anak, pero ang hula namin ay nag-away sila nung isa, kaya nauwi sa ganyan. Hindi yan, Nay. Kung mag-aaway sila, di sana buhay pa yung isa. Tsaka, tingnan nyo naman nakahubad yung isa. Tsaka yung naka-uniform, binagsakan ng bato, wasak yung ulo. Marami rin silang pasanay, Parang kaduda-duda naman yan. Sa tingin ko, may isang tao na gumawa niyan sa kanila. Wala kayong nakakita? Wala pa naman CCTV dito. Ay, teka. Tagasan ba yung mga yan? Yung naka-uniform, taga rito lang sa lugar natin. Yung isa naman taga kabilang barangay. Hindi po kaya yung nakahubad tinulak nung naka-uniform, tapos sa takot na makulong, nagpakamatay na siya. Grabe ka rin naman mag-isip, no? Kaya ka laging 0 sa exam, Tumahimik ka nga dyan. Seryoso ko. Ginagawa mo lang talagang biro ang lahat ng mga sinasabi ko. Kagabi ka pa, upakan na kita dyan. Pwede ba tumahimik ka? Ang daming tao. Hoy, kayong dalawa. Hindi itong tamang lugar para magbangayan. At saka, hindi biro ito nangyayari, ha? Alam ko naman yun, Nay. Ito kasing si Sarah, sumasabat pa Tapos, hindi naman tama yung mga lumalabas sa bibig. Tigil-tigilan mo na yung pang-aasar mo sa pinsan mo, Kevin. Ay, oo nga pala. Nabigyan ko na ba kayo ng baon? Opo, inabot nyo na sa amin kagabi pa. Aalis na nga po pala kami, Nay. Sige, mag-iingat kayo at huwag na magpagabi sa daan, ha? Kevin, yung pinsan mo, bantayan mo. Dapat sabay kayong umuwi palagi. Alam nyo naman, medyo delikadong panahon ngayon lalo na't ganito ang mga nangyayari sa atin. Marami pang sinasabi si Mercy, ngunit hindi na ron nakafocus ang atensyon ni Sarah kung hindi sa isang lalaki na nakasuot ng purong itim, naka-face mask at nakasombrero. Nakasakay yun sa motor habang nakatingin sa mga taong nagkukumpulan at nakikiusyoso sa mga nangyayari. Tinitigan yung mabuti ni Sarah at sinuri, ngunit ilang minuto lamang ay umalis na rin yun. Hindi na yon sinabi ng dalaga sa kanyang pinsan dahil baka pag-isipan na naman siya na gumagawa lamang ng kung ano-anong kwento. Nang makarating sa eskwelahan ay nagpatiunang pumasok si Kevin.
habang si Sarah naman ay naiwan sa may labas ng gate. Nung mga oras na yun, wala nang katao-tao sa paligid dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang klase. Papasok na sana ang dalaga, ngunit natigilan siya nang makita sa may di kalayuan, sa bahaging maraming damo, ang lalaki na nakita niya rin sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Hinubad nito ang suot na face mask at sombrero, kung kaya't kitang-kita noon ng dalaga ang muka ng naturang lalaki. Si Sir Jeffrey, anong ginawa niya? Nakasuot siya ng ganon. Anong rason para takpan niya ang mukha niya? Parang kaduda-duda naman. Kagabi, doon siya galing sa lugar namin, tapos kanina, nandoon din siya. Sa pagkakaalam ko, taga-kabilang barangay siya. Kung pupunta siya rito sa eskwelahan, hindi naman siya dadaan sa lugar namin. Pero, pwede ring mapadpad siya ron kung may sinadya siyang puntahan, kamag-anak man o di kaya ay kakilala. Pero, bakit ba nagsusuot pa siya ng ganyan? Meron ba siyang itinatago? Hay nako, chismosa ka rin, Sarah, no? Pwede ba tumigil ka na nga? Teka, sandali. Miss? Bobo ka talaga, Sarah. Po? Ako po ba, sir? Oo, ikaw nga. Parang pamilyar ka sa akin. Estudyante din po kasi ako dito, sir. Kaya siguro pamilyar kayo sa akin. Kinakabahan man, lakas loob na hinarap ni Sarah ang guro, na noon ay suot na ang uniforme nito bilang teacher. San ba kita nakita, ha? Basta, sobrang pamilyar mo eh. Ay, oo, tama. Kagabi. Ikaw yun, di ba? Yung muntik ko na masagasaan? Ayos ka na ba, iha? Opo, ayos na po ako. Kayo po ba? Okay lang ako. Sabi ko naman sa inyo iuunat-unat ko lang ang katawan ko, mawawala rin ang sakit. Ganun po ba? Mabuti naman po. Mauna na po ako sa inyo, sir, ha? Baka kasi malate ako sa first subject namin eh. May quiz pa naman kami. Teka lang. Sigurado ka ba na ayos ka na? Tatalikuran na sana ni Sarah ang kausap, ngunit hinawakan siya nito sa braso, at pagkatapos ay sinuri ang kanyang kabuuan. Malagkit ang tingin sa kanya ng lalaki na nakadagdag sa mabigat na aura nito. Tanging tangulang ang ginawa ng dalaga, tsaka pilit na kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Jeffrey. Hindi siya nito binitawan, bagkus itinaas pa nito ang isang kamay upang ilagay ang ilang hibla niyang buhok sa likuran ng kanyang tenga, at pagkatapos hinaplos-haplos pa ng lalaki ang kanyang mahabang buhok. Anong year ka na, iha? At saka, anong pangalan mo? Maiwan ko na po kayo, sir. Mabilis na tumakbo papasok sa gate si Sarah. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib nung mga sandaling yun, dala ng sobrang kaba. Aaminin niyang kilala bilang mabait at respetadong guro ang kanyang kaharap, ngunit sa sandaling makalapit ito sa kanya ay tila nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang malagkit nitong tingin, ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya, at ang paglapit nito ay tila nagdudulot ng takot sa buong kalamnan ng dalaga. Huy, ayos ka lang? Ay, pangit! Hala, grabe sa pangit ha. Pwede bang ibang expression naman? Bakit ka kasi nanggugulat? At saka, buti nagising ka na sa matagal mong pagkahimlay. Ha? Anong pagkahimlay? Pinatay mo na ako, Sarah. Grabe, parang di ka kaibigan ha. Hoy boy, at kahit sino sa mga kaklase natin, iniisip na patay ka na. Alam mo, ang lupit nyo talaga sa akin. Pero aminin nyo, na-miss nyo ang kapugian ko, no? Nako, hindi At saka, huwag kang magbiro ng ganyan. Kay aga-aga na susuka ko. Teka, ano ba? Huwag mo nga akong akbayan. Baka mahawa ko sa kapangitan mo eh. Hoy, sobra ka na, magtatampo na ako sa'yo. Biro lang naman. Tara na nga, late na talaga tayo sa first subject. May quiz pa naman tayo. Nauna nang naglakad ang dalaga, habang nakasunod naman sa kanyang likuran si Boyet. Nang magtanghalian, sabay silang dalawa na nagpunta sa karinderya ni Aling Milda. Nag-usap sila doon habang hinihintay si Kevin. Oh, nandito na si Kevin. Oy, pre, dito! Ang ingay mo talaga kahit saan ka ilagay. Ha? Ano yun? Gwapo ko?
Ulitin mo nga, Sarah. Hindi ko kasi narinig eh. Ewan ko sa'yo, kayo na nga mag-usap niyang pinsan ko. Tutal, parehas naman kayo niyang parang may saltik. Oh, Kevin, tayo na lang daw mag-usap, sabi nitong pangit mong pinsan. Huwag mong biruin yan, baka umusok ang ilong niyan nang wala sa oras. Ay, oo nga pala. Buhay ka pa pala, pre. Alam mo, grabe talaga kayo sa akin. Lahat na lang kayo. Hindi lang pumasok ng ilang araw yung tao eh. Pinag-isipan nyo na ng ganyan. Ay, nako, para ka kasing multo. Pasulpot-sulpot lang. Saan ka ba galing? Tsaka, anong ilang araw? Baka 1 buwan. May trabaho kasi ako, kaya halos hindi nakapasok sa klase. Nagtatrabaho ka na? Saan? Basta, nagtatrabaho ko kay Sir Jeffrey. Wait, totoo? Ano naman ang trabaho mo sa kanya? Ano nga bang tawag sa trabahong yun? Basta trabaho, wag mo na lang tanungin. Hindi naman driver, kasi marunong naman mag-drive si Sir Jeffrey. Mapakotse man o motor. Kasi, hardinero. Oh, hardinero nga ang tawag doon. Yun ang trabaho ko sa kanya. Anong klaseng hardinero ba yan? Bakit araw-araw kang wala sa klase? Ang totoo kasi niyan, nagbabantay din ako kay Lola minsan. Hindi na kasi siya nakakapaglakad at nakakakilos. Kaya ayun, kailangan talagang nandun ako lagi sa tabi niya. Ganun ba? Kung may tutulong kami sa'yo, sabihin mo lang ha. Ano ba kayo? Ayos lang, kaya ko naman yun. Basta huwag ka lang malungkot pre ha. Kahit mag-absent ka pa magdamag, nakakasagot ka naman sa mga exams at quiz natin eh. Hindi tulad nung isa dyan, palaging present, pero yung utak, absent. Ay nako, tumigil ka nga dyan. Hindi na nga ako sumasali sa usapan niyo eh. Nagtawanan na lamang ang dalawang binatilyo sa naging reaksyon ng dalaga. Si Boyet ay kaklase ni Sarah na naging matalik na kaibigan ng magpinsan. Kasama nila ito tuwing tanghalian sa karinderya ni Aling Milda. Nakatira ang binata sa barangay kung saan din nakatira ang mestrong si Jeffrey na tinuturing niyang amo. Sa mga lumipas na araw, naging normal na ulit ang araw ni Sarah. Hindi na siya nakakaramdam ng kaba at takot. Oh, etong card mo sa second quarter. Ay nako, ayusin mo naman yung pag-aaral mo, Sarah. Baka nakakalimutan mong babae ka. Nakakaumay naman tingnan na puro palakol na lang yung card mo. Wala na ba itataas yan? Bakit puro 75? Ang taas-taas naman ang mga score ko sa exam Hindi lang kasi exam ang pinagbabasehan ng teacher. Pati performance mo at outputs. Nga pala, sa third at fourth quarter, si Sir Jeffrey na raw mag-handle ng math, science at English. Kasi si Ma'am Cindy maglilive raw kasi kabuwanan na ng panganganak niya. Habang si Sir Jonathan naman, lilipat na ng ibang school. Kaya ayun, si Sir Jeffrey nang papalit sa kanila. Ganun ba? Kinakabahan ako. Baka mas lalong maging lutang ang utak ko sa discussions. Magaling magturo si Sir Jeffrey. Sigurado akong madali ka matututo sa kanya. Pero huwag ka mag-alala. Baka tumatanggap din yun ng floor wax o di kaya mga walis. Yun naman ang kadalasang hinihingi ng mga teacher para ipasa yung mga estudyante. Nang mga sumunod na araw, halos magkasabay na nagpaalam ang dalawang guro sa kanilang mga estudyante. Ang pumalit at nag-handle naman sa mga subjects na kanilang iniwan ay si Jeffrey. Kilala bilang respetado at mabait na mestro, ngunit sa usaping pag-aaral, tila napaka-istrikto nito. Magaling magturo ang lalaki, ngunit hindi makasabay si Sarah sapagkat para sa kanya masyado yung mabilis magturo, na kadalasan ay hindi niya masundan. Sarah, iha, halika nga rito. Ano po yun, sir? Tingnan mo tong class record. Nakikita mo ba ang score mo? Hindi lang sa math, pati sa English at science. Sobrang baba nito. Kung babagsak ka sa mga subjects mo, malaking problema yun. Baka hindi ka makagraduate. May problema ka ba? Mabilis ba ako mag-discuss? Wala naman po akong problema, sir. Medyo nahihirapan lang talaga ako minsan. Okay lang sana kung sa isang subject lang, pero yung 3, ibang usapan na yun. Gusto mo ba mag-schedule tayo ng remedial session after class para matulungan kitang mas maintindihan ang mga lesson? Ayos lang naman po ang pagtuturo nyo, sir. Ano lang po kasi, English po kasi yung ginagamit nyong language, tapos ang bilis nyo po magsalita.
Alam kong nasanay kayo kay Sir Jonathan at Ma'am Cindy na tinatranslate yung English sa Tagalog. Pero iba ko, Iha. At saka high school na kayo. Hindi grade 1 na dapat ay ipaintindi pa sa Tagalog ang mga salitang English. Sorry po, sir. Ayos lang. Ay, siya nga pala. Mag-aaral ka ba ng kolehiyo? Opo, sir. Gano'n naman pala eh. Ano bang kurso ang kukunin mo? Hindi ko pa nga po alam eh. Ano mang kurso yan, ang masasabi ko lang, maraming English doon. Mas mahirap ang kolehiyo kaysa high school. Kung ngayon ay hihirapan ka na, paano na lang kapag college ka na? Simula ngayon dapat mo nang pagbutihin ang pag-aaral para may handa mong sarili mo. Practice lang ang high school para pagdating mo ng college. Pasensya na po talaga, sir. Magre-remedial session tayo sa Monday, basta after class. Huwag ka mag-alala, tutulungan kitang tumaas ang grades mo. Salamat po ng marami, sir. Sige lang, trabaho ko naman ang tumulong sa mga estudyante, lalo na sa iyo at sa lahat ng mga nangangailangan ng atensyon. Ay, siya nga pala, maganda ka pero siguradong mas gaganda ka pa kapag mataas ang grades mo. Naku po, parang ginanahan na tuloy ako mag-aral ng mabuti. Diba? Oo nga pala, sige na. Tumulong ka na sa paglilinis doon para naman may plus points kayo sa advisor nyo. Opo, sir. Salamat po ulit, Sir Jeffrey, ha. Walang anuman yon. Basta sa Lunes, remedial session after class. Ngumiti na lamang si Sarah bilang tugon bago bumalik sa paglilinis. Hindi niya maiwasang matuwa ng mga sandaling yun dahil sa kabaitang ipinapakita sa kanya ng kanyang teacher. Aminado ang dalaga na nung una niyang makilala ang lalaki ay medyo nagdududa siya rito na baka may kinalaman sa pagkamatay ng dalawang estudyante. Pero nang magkausap sila ay napatunayan niya na mabait ngayon, kagaya ng paglalarawan ng ibang tao. Sarah, ang laki ng ngiti mo ngayon, Hindi po, ganito lang talaga ako. Normal na po to sa akin. Anong normal? Kadalasan nakasimagot ka. Ano po kasi, parang ginaganahan na po ako mag-aral. Nangyari? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Kaya ganyan ka nakadesperadang mag-aral. Anong boyfriend? Wala po ako niyan. Pero may tao nagpapa-inspire po sa akin para pagbutihin kong pag-aaral ko. Si Sir Jeffrey. Ang bait niya po, sobra. Sa katunayan, tutulungan niya ako para tumaas ang grades ko. Sino bang Sir Jeffrey yan? Yun ba yung medyo payat na matangkad, maputi, na may edad na, at medyo may pagkapanot? Palagi rin siyang nakasalamin. Grabe naman po kayo sa panot, pero mataas lang po ang hairline. Siya nga po yun. Ay nako, Iha, tatapatin na kita, ha? Hindi ako sigurado kung mabait ba talaga ang maestrong yon. Dahil nakasalubong ko siya minsan sa daan, tila iba yung naramdaman ko sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa nakikita at nararamdaman ko, maraming mga kaluluwang sumusunod sa kanya. Mga kaluluwang hindi matahimik. Ewan ko ba, sa tuwing nakikita ko ang gurong yon, parang ang bigat ng aura niya. Iba yung hangin sa tuwing nandyan siya. May third eye po ba kayo? Nakakakita kayo ng kaluluwa? Wala akong ganoon, pero nakakaramdam ako. Hindi naman sa nanghuhusga ko, Iha, pero huwag kang magtiwala sa kanya basta-basta. Yan na naman po kayo eh. Gumagana na naman yung pagiging manghuhula nyo. Hindi ako basta nanghuhula lamang. Marami akong kaalaman, Iha. Oo, pumapalpak ako minsan, pero kadalasan doon ay tumutugma. Hindi na lamang umimik pa si Sarah, bagkus ay pinagpatuloy niya na lang ang pagbabasa ng libro. Samantala, bitbit ni Boyet ang baso ng mainit-init pang kape na nabili niya para sa among guro, na noon ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Sir Jeffrey, eto na po yung kape nyo. Ilagay mo na lang dyan sa table. Siya nga pala. Sa napapansin ko, parang close kayo ni Sarah. Sino pong Sarang tinutukoy nyo, sir? Yung kaklase mo, na minsan kasama mo mag-lunch. Opo.
Kaibigan ko po siya, pati yung pinsan niyang si Kevin. Bakit niyo po pala natanong? Gusto ko ang babaeng yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Siya yung sunod kong pupuntiryahin. Sir, wag naman po si Sarah. Baka po pwedeng iba na lang. Parang awa niyo na, sir. Wag po yung kaibigan ko. Aba, sinusuway mo na ba ako ngayon, Boyet? Baka nakakalimutan mong akong dahilan kung bakit may kinakain pa kayo ng lola mo at kung bakit buhay pa siya ngayon. Hindi naman po sa ganon, sir. Ano? Mahihirapan po kayo kay Sarah dahil palagi po silang magkasama ni Kevin. Medyo mahirap nga silang paghiwalayan. Siya, sige na. Ako na lang ang bahala. Matitikman ko rin ang batang yon. Hindi man ngayon, pero malapit na. Hindi po ba kayo natatakot sa pulis, sir? Baka makulong po kayo. Alam niyo naman po, di ba? Yung ibang mga magulang na nabiktima natin, nagdududa na sa inyo. Ay, sus. Wala naman silang ebidensya. Bukod pa ron, pera lang ang katapat ng mga pulis at investigador. Tumahimik na lamang ang binata habang pinagmamasdan ang mestro na abala ulit ang atensyon sa pagbabasa ng dyaryo. Makalipas ang ilang araw, kinuha ni Jeffrey ang atensyon ni Sarah sa pamamagitan ng pagtuturo dito. Nagkunwari siyang mabait at may malasakit sa dalaga. Gusto niyang kunin ang loob nito upang bumigay at makuha ang tunay niyang pakay. Naiintindihan mo na ba, Sarah? Opo, nauunawaan ko na po ang formula. Salamat po talaga, Sir Jeffrey. Walang anuman yon. Tsaka, hindi ka naman mahirap turuan. Siya nga pala, may ipapagawa ako sa'yo. Ano po yon? Gumawa ka ng reflection sa mga natutunan mo sa remedial session natin. At ang deadline sa Sunday, 5:00 ng hapon. Okay ba yon? Sa linggo ko po ipapasa? Oo, at saka bawal ang maliit ng pagpasa, ha? Bukod pa ron, yun din ang hihingin kong output sa'yo para tumaas yung mga grade mo. Wala pong pasok sa linggo, sir. Alam ko, pero deadline is deadline. Alam mo naman kung saan ako nakatira, di ba? Puntahan mo na lang ako ron. Sa bahay niyo po, sir? Oo. Sige po, sir. Salamat po ulit. Sa linggo po ipapasa ko. Huwag po kayo mag-alala. Siya nga pala, pwede na po ba akong umuwi? Naghihintay po kasi sa akin si Kevin sa karinderya ni Aling Milda. Tsaka medyo madilim na rin po, sir. Sige. Mag-ingat kayo. See you on Sunday, Sarah. Tanging pagtango lang ang isinagot ng dalaga bago lumabas ng classroom. Sa loob naman ay naroon si Boyet, matyagang naghihintay sa kanyang amo. Sarah, kumusta? Mapapantayan mo na bang talino ng top 1 natin? Parang ganun na nga. Sa tingin ko nga, ako magiging valedictorian sa batch natin eh. Kapag narinig ka ni Kevin, sasabihin nun, makapal ng kalyo sa pagmumukha mo. Grabe ka naman. Hindi ko pa narinig ang opinion ni Kevin pero mas masakit yung sayo ah. Sarah? Bakit? May problema ba? Lagi niyong tanda na sobrang swerte ko sa inyo ni Kevin ha. Masaya ako na naging kaibigan ko kayo. Sana sa susunod na buhay, maging kapatid ko kayong dalawa. Hala, hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako sanay na seryoso ka. Totoo nga, maniwala ka. Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na pumili ng pamilya, gugustuhin kong maging pamilya kayo, Sarah. Basta, kahit anong mangyari, magkaibigan tayo ha. Hoy Boyet, umayos ka. At saka, alam mo ba, nakakainis ka. Iba kasi yung pakiramdam ko sa iyo para kang nagpapaalam. Pero seryoso, masaya rin kami na naging kaibigan ka namin ni Kevin. Ayos yan. O siya, sige, umuwi na kayo. Mag-iingat kayo ha. Sige. Kayo rin ni Sir Jeffrey ha. Ingat. Tumango na lamang si Boyet bilang sagot sa dalaga at pagkatapos ay nilapitan si Sir Jeffrey na noon ay nakatingin na rin sa kanya. Bakit nakasimangot ka? Siya nga pala, yung plano natin ha. Huwag mong kalilimutan. Opo, sir. Uulitin ko lang para sigurado. Kapag sasama si Kevin sa pagpunta sa bahay, dispatchahin mo kaagad. Magaling ka naman doon, di ba? Sa pagpapalabas na nagpakamatay ang isang tao. Basta ikaw nang bahala, matalino ka naman eh. Tapos, ako naman ang bahala kay Sarah.
Hindi na lamang umimik si Boyet, bagkus ay nanatili na lamang siyang nakayuko habang pinapakinggan ang malakas na halakhak ng kanyang teacher. Linggo ng tanghali, habang kumakain ng pananghalian ay natanong ni Sarah si Kevin kung sasamahan ba siya nito sa pagpasa ng assignment na espesyal na ipinapagawa sa kanya ni Teacher Jeffrey. Sasamahan mo ba ako? Sumama ka na para may kasama naman ako ron. Sige na. Ano ka ba, nung Biyernes ka pa paulit-ulit? Samahan mo na kasi ako. Napaka-boring kasi kapag wala ka eh. Gustuin ko man pero di pwede. Alam mo naman na kailangan ko mag-review para sa nalalapit na Quiz Bee competition. Nakakahiya naman matalo ng ibang schools, no? Nakakahiya rin sa eskwela natin pag natalo ako. Saglit lang naman tayo ron. Sige na, please, Kevin. Wala man ako ron, nandun naman si Boyet. Huwag ka mag-alala. Mas mukha pa yung clown kaysa sa akin. Tumahimik na lamang ang dalaga at hindi na nagpumilit pa. 2:00 ng hapon. Umalis ng bahay si Sarah, dala-dala ang bag na naglalaman ng ilang gamit sa eskwelahan at ang project na kanyang ipapasa. Nakasalubong niya pa noon sa daan ang kanyang tiyahin na napakunot ang noo nang siya ay makita. Saan ka pupunta, Sarah? Doon po sa kabilang barangay, ihatid ko lang po tong project ko kay Sir Jeffrey. Mamayang 5:00 na po kasi ang deadline eh. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lamang yan? Hindi po eh. Ngayon po talaga. Huwag po kayo mag-alala, tita. Saglit lang po ako doon. O siya, sige. Basta siguruhin mong hindi ka magpapagabi. Opo, tita. Mag-iingat ka, ha? Pagkatapos sabihin yon ng kanyang tita, nagmamadali ng pumara ng tricycle si Sarah at agad na sumakay. Pagkarating niya sa bahay ng kanilang teacher ay bumungad sa may gate ang kaibigan niyang si Boyet. Nagpalinga-linga naman sa paligid ang dalaga. Napansin niya ng sandaling yun na natatangi ang bahay ng guro sa lugar. Dahil nag-iisa lang yung malaki, may kulay at higit sa lahat, malayo sa mga kabahayan. Pasok ka sa loob, andun si Sir Jeffrey. Siya nga pala, si Kevin. Bakit di mo kasama? May ginagawa eh, pinilit ko nga kaso ayaw niya talaga. Ganun ba? Buti naman. Ha? Ano yon? Hindi ko narinig eh, pasensya na. Pasok ka na. Pagkapasok ng dalaga sa gate, agad yung isinarado ni Boyet. Nagpatiuna ang binata sa paglalakad at dinala ang babae sa loob ng bahay. Katukin mo na lang ang kwartong yan. Nandun si Sir Jeffrey, naghihintay sa'yo. Ha? Bakit kailangan kong pumasok doon? Ikaw na lang kaya mag-abot. Ikaw na. Baka may sasabihin pa sa'yo si Sir eh. Boyet naman. Sige na ikaw na mag-abot sa kanya. Kulit mo naman eh. Ikaw na nga. Sige na, pumasok ka na ron. Hindi na umimik pa si Sarah at sinunod na lamang ang sinabi ng kanyang kaibigan. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto ng ilang ulit at kinakabahang hinintay ang pagbukas noon. Buti nandito ka na. Halika rito sa loob. May papakita ako at ituturo sa iyong bagong lessons. Sir, hindi po kasi ako pwedeng magtagal. Pumunta lang po ako rito para ipasa yan. Jesus, maaga pa naman. Dali na, halika na, pumasok ka rito. Sir, kailangan ko na po talagang umuwi. Akala ko ba gusto mo ng mataas na grades? Pero bakit parang ayaw mo akong sundin? Hindi naman po sa ganon, sir. Ano? Wala po. Ay, yan naman pala eh. Pabebe ka pa talaga. Halika. Hinila ni Jeffrey si Sarah na noon ay nanginginig na sa kaba. Nang mga oras na yun, walang suot na pang itaas ang lalaki dahilan ng pagkailang ng dalaga. Pagkapasok sa loob ay agad na nilak ng teacher ang pintuan na mas lalong nakadagdag sa takot na kanyang nararamdaman. Sir, uuwi na po ako. Sige na po. Teka lang, may papakita pa ako sa iyong lessons eh. Dapat i-perform natin to ngayon para mabigyan na kita ng score. Nanahimik na lamang si Sarah at hinintay ang sunod na gagawin ng lalaki na noon ay abala na sa pagpipindot ng remote control ng TV. Tumigil lamang yon nang makita na sa malaking screen ang malaswang video.
Ito ang performance task na kailangan mong i-perform ngayon, Iha. Lumayo ka sa akin! Tulong! Tulong! Please, sir, wag po! Tulong! Tulungan niyo ako! Anong pipiliin mo? Hindi ka makakagraduate dahil puro bagsak ang mga grades mo? O gagawin natin to? Tapos makakakuha ka ng pasadong grado. Mamili ka! Ayoko po! Parang awa niyo na! Pauwiin niyo na po ako! Sa pagkakaalam ko, nagbabanat ng buto yung mama ni Kevin para lang mapag-aral kayong dalawa. Pero ano kaya mararamdaman niya kapag nalaman niyang wala sa listahan na magmamarcha sa graduation ang pangalan mo? Ha? Marami pang sinabi ang teacher upang manipulahin ang dalaga at sundin nito ang kanyang kagustuhan. Ilang minuto lang, tumigil na rin sa pagpupumiglas si Sarah na ikinatuwa naman ni Sir Jeffrey. Samantala, pabalik-balik naman sa paglalakad sa malaking sala si Boyet habang paulit-ulit na tinitingnan ang orasan. Nag-aalala siya sa sitwasyon at kalagayan ng kanyang kaibigan nung mga sandaling yun. Gusto man niyang tulungan si Sarah, ngunit buhay niya ang maaaring maging kapalit nun. Ilang oras ang lumipas ay lumabas na sa kwarto ang kanyang amo at inutusan siya nito na magtimpla ng kape. Agad naman yung sinunod ng binata. Habang nagtitimpla, agad niyang kinuha sa bulsa ang pampatulog na sana'y gagamitin niya para kay Kevin kung sakaling sumama ito. Walang pagdadalawang isip niya yung inihalo sa inumin at pagkatapos ay ibinigay kay Teacher Jeffrey. Alam mo nang gagawin mo. Idispatcha mo ng babaeng yon. Magmadali ka't bago pa yung makapagsumbong. Opo sir. Siguraduhin mo lang ha. Ayusin mo ang pagdispatcha. Wala dapat maghinala. Palabasin mo ulit na nagpakamatay o di kaya itapon mo sa ilog. Basta, ikaw nang bahala. Tumango na lamang si Boyet bilang sagot. Ilang minuto lamang ay naging mapungay na ang mata ng kanyang kaharap. Hudyat na tumalab na ang kanyang ipinainom. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakatulog na ang lalaki sa sofa. Nagmamadali namang pumasok si Boyet sa kwarto at doon ay naabutan niya si Sarah na hubot-hubad habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Sarah, sorry. Huwag mo ako lapitan. Sabi ko lalapit eh. Kailangan na nating umalis habang tulog pa siya. Sige na, isang tabi mo muna yung galit mo. Kaibigan kita. Pero bakit nagawa mo to sa akin? Ipinagkanulo mo ako sa amo mong malaanghel ang ugali. Pero demonyo naman pala. Mga hayop kayo. Tara na, Sarah, please. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Kailangan na nating umalis, Sarah. Ililigtas kita. Ilalayo kita rito. Sige na. Agad na kinuha ni Boyet ang malaking damit na pagmamay-ari ng kanyang amo at isinuot yun sa dalaga na tila walang lakas na manlaban. Naiilang man ay pilit na binaliwala ng binata ang kanyang nakikita. Sa pagkakataong yun, ang nasa isip niya lamang ay mailayo sa lugar na yon ang kanyang kaibigan. Alam kong galit ka, pero hindi itong tamang oras para maramdaman mo yun. Tara na, magtiwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Hinila niya si Sarah papunta sa labas ng bahay na noon ay nagsisimula ng dumilim. Agad na pinaandar ni Boyet ang motor at inalalayan ang dalaga na sumakay, paangkas sa kanya at pagkatapos ay pinaharurot niya na ng takbo ang motorsiklo. Hindi alam ng binata ang kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung ihahatid niya ba pauwi ang kaibigan o itatago. Ngunit kusa siyang nagmaneho papunta sa karinderya ni Aling Milda. Naabutan naman nila ang matanda na nagpapausok ng kamangyan sa labas na noon ay nakakunot ang noo nang sila ay dumating. Aling Milda, tulong! Tulungan niyo po kami! Ako po to si Boyet! Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa inyo? Sino naman yung kasama mo? Sarah? Nako! Anak, ano ba nangyari? Tulungin mo ako, Boyet. Nakatulog siya dahil po siguro sa pagod. Bakit ganito ang itsura niya? Ano ba talaga ang nangyari? Sa loob na po tayo mag-usap. Binuhat ni Boyet si Sarah papasok ng karinderya, habang si Aling Milda naman ay aligagang sumunod.
Nanginginig pa ang mga kamay ng matanda nang isara niya ang mga bintana at pintuan. Magsalita ka, Boyet. Ano ba nangyari sa inyo? Ano po kasi, Aling Milda, huwag po sana kayo magagalit sa akin. Magagalit talaga ako kapag hindi ka pa nagsalita. Ano po kasi, naaalala niyo po bang bali-balita tungkol dun sa mga babaeng estudyante na nagpakamatay kuno? Yun pong mga nangyari nung nakaraang buwan? Alin ba doon? Yan bang tumalon sa tulay o yun nagbigti? Pati na rin po yung 2 babae na namatay dun sa tulay na papunta kina Kevin. Yun pong babae na nakahubad ay ginahasa po yun ni Sir Jeffrey at pinatay. Yung isa naman po, ipinakita lang ni Sir Jeffrey ang pambababoy na ginawa niya dun sa kaibigan niya. Kaya, ayun, para walang sabit at hindi makapagsumbong, pinatay niya na rin po. Inutusan niya ako na bagsakan ng bato yung ulo ng babaeng yun. Siguraduhin ko daw na wasak ang bungo dahil kung hindi, ako rin po ang mananagot, pati rin po yung lola ko. Ay, Diyos ko, Sus Maria Joseph, napakademonyo ng mga pinagagawa ninyo, Boyet. Ano, yung teacher din ba na yun ang dahilan kung bakit ganito ang itsura ngayon ni Sarah? Ginahasa niya rin bang dalagitang ito? Opo, sorry po, Aling Milda. Mga walang hiya, hayop kayo. Ipakita mo sa akin yung lalaking yan at tatagtarin ko siya. Hindi po pwede. Baka mapahamak po kayo. Kung ipapakulong naman natin siya, baka po patayin niya tayo. Bukod doon, ilan sa mga investigador at pulis ay binabayaran niya po para lamang hindi siya idawit sa mga kasalanang ginawa niya. Hindi siya talaga makukulong. Mas malupit pa doon ang mangyayari sa kanya. Kailangan niya magdusa habang buhay. Ano po yun, Aling Milda? Kung hindi siya mananagot sa batas, ako ang magbibigay sa kanya ng kaparusahan. Papatayin niyo po si Sir Jeffrey? Ikakapahamak niyo po yun, Aling Milda. Hindi ako mamamatay tao katulad yung dalawa. Sorry po talaga. Huwag po kayo mag-alala. Handa po akong harapin ang kapalaran na naghihintay sa akin. Nga po pala, may ballpen at papel po ba kayo dyan? Meron. Nandoon sa aparador. Ikaw na lamang ang kumuha. Tanging pagtango lang ang isinagot ni Boyet at nagmamadaling kinuha ang ballpen at papel. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa umpisa hanggang nung mga oras na yun. Nagpapasalamat din siya dahil nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya ni Sarah at Kevin. At ang panghuling kanyang isinulat ay ang paghingi ng kapatawaran sa kaibigang babae. Aling Milda, hindi na po ako pwede magtagal. Pakibigay na lamang po kay Sarah to kapag nagising na po siya. Saan ka pupunta? Uuwi na po ako. Baka kasi hinihintay na ako ni Lola. Hindi mo mahihintay magising si Sarah? Hindi na po. Pakibigay na lang itong sulat ko sa kanya. At kung ano man pong binabalak niyang paghiganti kay Sir Jeffrey, huwag niyo na po akong idamay, pakiusap po. Ako na po ang gagawa ng paraan para pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan ko. Pagkatapos yun sabihin ni Boyet, nagmamadali na siyang lumabas at sumakay ng motor. Sabay pinaharurot yon ng takbo. Samantala, Nay, nag-aalala na ako kay Sarah. Punta na kaya natin. 8:00 na pero wala pa rin siya. Saan na ba kasi nagsuot ang batang yon? Sabi ko naman sa kanya na huwag magpagabi. Punta na kaya natin doon kina Sir Jeffrey. Iba na kasi ang kutob ko Ewan ko, Nay, pero kinakabahan talaga ako. Saan na ba kasi ang ingot na yun? Bobita talaga Magsasalita na sana si Mercy nang magambala sila ng paulit-ulit na pagtunog ng kanyang cellphone. Ay, akala ko naman kung sinong tumatawag. Hello, Aling Milda? Napatawag po kayo. Mercy, si Sarah nandito sa karinderya ko. Baka kasi nag-aalala na kayo, kaya tumawag ako. Ay, Diyos ko, nandyan lang pala ang batang yan. Kanina pa kami naghihintay sa kanya Salamat po sa pagtawag, Aling Milda, ha? Walang anuman yon. Masama kasi ang pakiramdam niya, kaya eto, pinagpahinga ko muna. Sige po, susunduin na lang po namin siya dyan. Wag!
Ay, ang ibig kong sabihin ay, dito na lamang muna siya para magamot at mabantayan ko. May pasok po kasi sila bukas, Aling Milda, kaya kailangan makauwi niyang si Sarah ngayon. Ano na lang, gabi na kasi, dito na lamang siya matulog. Tapos, bukas, ipadala mo na lang kay Kevin ang uniform niya. Ano, ayos ba yun sa inyo? Matapos yung sabihin ni Aling Minda, sumang-ayon si Mercy at pinatay na ang tawag. Bumuntong hininga bago humarap sa kanyang anak. Ano pong sabi ni Aling Milda, Nay? Masama raw kasi ang pakiramdam ng pinsan mo, kaya doon na muna raw siya kina Aling Milda. Ang penguin talaga na yun, pinag-alala pa tayo. Pero mabuti na lang at ligtas siya. Napakamot na lamang ng ulo si Kevin habang tinitingnan ang ina na hawak-hawak pa rin ang kanyang cellphone. Kinabukasan, maagang gumising ang binata upang makapaghanda sa pagpasok at maihatid ang uniforme ng kanyang pinsan. Nang makarating siya sa karinderya ay sarado pa yon, ngunit naabutan naman niya sa labas si Aling Milda na parabang may inaabangan. Aling Milda, magandang umaga po. Si Sarah po. Nandoon sa loob. Mabuti at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Pumasok ka sa loob. Bantayan mo muna ang pinsan mo ron. At huwag mo siyang hahayaang lumabas. Sige po, pero saan po ba kayo pupunta? Doon lamang sa likod. May huhukayin lamang ako. Sige po, mayuhan ko na po muna kayo. Naguguluhan man, nagmamadaling pumasok sa loob ng karinderya si Kevin. Naabutan niya roon si Sarah na nakaupo sa sahig habang hawak-hawak ang isang papel. Sarah, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Hindi nagsalita ang dalaga, bagkus ay patuloy lamang sa pagtulo ang kanyang mga luha. Kinuha naman ni Kevin ang papel na iniabot sa kanya ni Sarah, saka yun tahimik na binasa. Ano? Si Sir Jeffrey at si Boyet ang dahilan ng mga patayan na nangyayari dito? At nag-ahasa ka? Sarah, sagutin mo ako! Oo. Ang hina ko, Kevin. Wala akong nagawa. Ang bobo ko talaga. Ang bobo ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ako may kasalanan. Kung sinamahan lamang kita, hindi sana mangyayari yun sa'yo. Ayos lang. Hindi naman natin alam na mangyayari sa akin to eh. At saka, huwag ka mag-alala. Si Aling Milda nang bahala kay Sir Jeffrey. Ha? Anong ibig mong sabihin? Babarangin niya si Sir Jeffrey. Hindi niya gagawin yon para lang sa akin, kundi sa lahat ng mga nabiktima ng hayop na teacher na yon. Naguguluhan man ay hindi na nag-usisa pa ang binata. Bagkus ay niyakap na lamang niya ang pinsan na noon ay iyak ng iyak. Ilang minuto lang dumating na si Aling Milda, bitbit ang malaki at maputik na kahon. Pagkabukas ng matanda ay nagliparan ang mga alikabok na ikinabahin pa ng magpinsan na noon ay tutok lamang sa seryosong muka ni Aling Milda. Sinimulan nang ilabas ng matanda ang kanyang mga gamit sa pambabarang, kagaya ng manika, iba't ibang garapon na naglalaman ng mga pininong insekto, kandila, karayom, sinulid at marami pang iba. Ganyan din yung mga nakikita kong palabas sa TV. Totoo po ba mga yan? Paano niyo po ba babarangin si Sir Jeffrey? Tutusok-tusokin niyo rin po ba ang manikang yan? Hindi ang manika ang gagamitin ko, Kevin. Ito lang ang kailangan ko. Basta, huwag na kayong maraming tanong. Manood na lamang kayo at huwag nang mag-usisa pa. Nanahimik na lamang ang binata at pinanood ang ginagawa ng matanda. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagluto ng isang putahe si Aling Milda. Habang naghahalo ng mga sahog, hinaluan niya rin yon ng mga dinikdik na garapata at salagubang ng pinumpino, at alupihan na noon ay gumagalaw-galaw pa. Namatay lamang yon nang maluto na sa sobrang init.
Nagsindi rin yon ng isang itim na kandila at ipinatak yon sa kanyang iniluluto. May binibigkas ding salita ang matanda na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Huminto lamang siya nang maubos na ang hawak-hawak niyang kandila. Kumuha siya ng maliit na platito at nagsandok doon. Pagkatapos, tinakpan niya yon ng pulang tela at muling nag-orasyon. Ilang minuto lang natapos na ang matanda. Tinanggal niya ang tela at ilang saglit pa ay nag-usal na naman ng kakaibang dasal, saka yon dinuraan at hinalo-halo. Samantala, dahil natagalan gumising, 9:00 na nang makarating si Teacher Jeffrey sa eskwelahan. Papasok na sana siya sa gate, ngunit natigilan siya nang makita si Aling Milda na papalapit sa kanya. Nginitian siya ng matanda na agad niya ring sinuklian. "Magandang umaga po, Aling Milda." Magandang umaga rin sa'yo, sir. Ay, siya nga po pala. Pwede po bang humingi ng pabor sa inyo? Ay, sige po. Ano po ba yon? Ano po kasi, may bago akong recipe na nadiskubre. Hindi ko alam kung masarap ba o tama bang pagkakatimpla ko dahil wala po akong panlasa. Gusto ko sanang ipatikim yon kina Sarah at Kevin, kaso ay hindi ko sila nakita ngayong umaga. Nag-absent yata yung magpinsan, kaya pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo? Pakitikim naman po itong luto ko. Huwag po kayong mag-alala, wala po yung bayad. Basta sabihin niyo lamang sa akin kung masarap ba o hindi, o kung ano man ang lasa. Aba, magiging judge pala ako for today ah. Sige po, gusto ko yan. Basta libre lang po ah. Tamang-tama rin po na ako'y nakita nyo kasi sa totoo lang po, kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Eh, eksakto pala. Salamat po, sir. Tatanawin ko malaking utang na loob tong kabutihan ninyo. Eto po, tikman niyo po. Karning baboy yan na hinaluan ko ng mga espesyal na sangkap. Sana po ay magustuhan ninyo. Nang iabot ni Aling Milda ang platito kay Jeffrey, ay palihim siyang nag-usal ng orasyon. Kinuha yun ng lalaki na walang kaalam-alam sa maitim na balak ng matanda. Inamoy-amoy pa yon ng maestro, saka walang pakundangang tinikman. Naguguluhan man siya sa lasa, ay naubos niya pa rin yun dahil sa kanyang nararamdaman na gutom. Ano? Masarap ba? Ang masasabi ko lang po ay, pasadong-pasado po sa panlasa ko. Sobrang sarap po, Aling Milda. Ang napansin ko lang po ay parang naparami ang cornstarch, kaya sobrang lagkit, pero overall, masarap na masarap po. Ay, maraming salamat po, sir. Babawasan ko na lamang siguro ang harina. Wala nga naman po yun. Ay, siya nga po pala. Maiwan ko na po kayo, ha? Late na po kasi ako eh. Mahirap na, baka kaltasan pa nila ang sahod ko. Tanging pagtango na lamang ang itinugon ni Aling Milda sa lalaki at pasimple niya pa yung tinapik ng 3 beses sa balikat. Nang talikuran niya si Sir Jeffrey ay kapansin-pansin ang tila paulit-ulit nitong pagbahin. Samantala, sa kalagitnaan ng diskusyon ay hindi maiwasang mapakamot ni Jeffrey sa kanyang katawan dahil sa hindi maipaliwanag na pangangati. Naguguluhan na rin ang mga estudyante sa kanya sapagkat tila hindi siya mapakali at wala sa sarili. Hindi niya rin mapigilang kusot-kusutin ang kanyang mga mata dahil nung mga sandaling yon ay nanlalabo at namumula ang kanyang paningin. Ngunit ang labis na ikinagulat at ikinabahala ng lahat ay ang pagsirit ng tila malagkit na likido sa kanyang ilong. Kulay berde yon na kung titingnan mabuti ay tila plema na inuuod. Ilang minuto lang ang lumipas ay sinundan din yon ng pagbulwak ng itim na suka na kung susuriin ay may halong maliliit na alupihan. Sa gulat ng mga nakakita ay agad yung nagsitakbuhan palabas ng classroom at ang ilan ay humingi pa ng tulong sa ibang mga guro.
Naiwang mag-isa ang maestro sa silid na noon ay nahihirapan ng huminga dahil sa pagsakit ng kanyang dibdib at sinabayan pa ng tila sinusunog na lalamunan. Nagpalinga-linga ang lalaki sa paligid upang humingi ng tulong, ngunit halos himatayin na siya sa gulat nang makita ang maraming estudyanteng kababaihan na masamang nakatitig sa kanya. Sa kanyang paningin, yun ay ang mga dalagita na kanyang ginahasa at pinatay. Huwag kayong lalapit! Lumayo kayo sa akin! Sabing lumayo kayo eh! Huwag kayong lalapit sa akin! Wala sa sariling tumakbo papalabas ang teacher, nadapa pa yun na ikinagulat at ikinatawa rin ng ilang mga estudyanteng nakakita. Patuloy sa pagsigaw ang lalaki na parang nawala na sa katinoan. Halos isiksik niya na ang sarili sa lupa dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Nang mga sandaling yun, tila pinagtulungan siya ng mga kaluluwang kanyang nabiktima at ang ikinababahala niya ay ang nakakabinging sigaw ng mga yun. Tama na! Oo na! Susuko na ako sa mga pulis! Aaminin ko na, ako ang gumahasa at pumatay sa mga babaeng estudyante na nag-aaral sa eskwelahang ito, kapalit na tataasan ko ang mga grado nila. Basta, tigilan niyo na ako. Parang awa niyo na, tama na! Nagulat ang mga guro sa kanilang narinig at nasaksihan. Naglapitan pa sa kanya ang ibang guro, ngunit patuloy lamang sa pagsigaw ang naturang teacher. Walang tigil ito sa pagkalmot sa sariling ulo dahil ng mga oras na yon ay naggagapangan na sa kanyang katawan ang mga garapata na hindi niya alam kung saan nanggaling. Walang tigil na rin ang pagbulwak ng itim na likido na sinabayan pa ng hindi niya maipaliwanag na pananakit ng tiyan. Samantala, ano po nangyari, Aling Milda? Bakit po may ambulansya at mga pulis na nagdaanan? Papunta yun sa eskwelahan ninyo, iha. Sa sandaling ito, haharapin na ng lalaking yon ang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawang pagkakautang at pagkakasala sa mga inosenteng biktima ng kanyang kademonyuhan. Ano po bang nangyari? Paano po napaamin si Sir Jeffrey? Huwag mo nang tanungin. Malalaman mo rin naman yon sa mga nakasaksi. Sa ngayon, ang masasabi ko lamang, magiging payapa at ligtas na ang eskwelahan ninyo mula ngayon. Nung araw na yun, inimbestigahang muli ang teacher at doon ay nalaman ang lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Ang mga magulang ng mga inosenteng estudyanteng biktima ay hindi pinalagpas ang nangyari. Siniguro ng mga ito na pagbabayaran ng lalaki ang mga kahayupang ginawa niya sa kanilang mga anak. Ibinalita rin ni Sarah kay Mercy ang nangyari sa kanya at ang pambababoy sa kanya ng maestro. Kaya't sumali rin ang kanyang tiyahin sa mga magulang na nagprotesta. Nais nilang makapag-aral ng matiwasay ang mga estudyante at may ligtas na eskwelahan ang mga bata. Dahil ito ang pangalawa nilang tirahan. Makalipas ang ilang linggo, nakabalik na sa pag-aaral si Sarah at pilit na kinalimutan ang mapait na pangyayari sa kamay ng mapagpanggap na teacher. Sarah, may babalita ako sa'yo. Saan ka ba nang galing? At saka, ano yun? Si Boyet, si Boyet, wala na. Anong ibig mong sabihin? Natagpuan daw kaninang umaga sa bahay nila na wala nang buhay. Nagbigti siya, Sarah. Wala nang kaibigan natin. Sigurado ka? Huwag ka magbiro ng ganyan, Kevin. Totoo nga. Nalaman ko rin na 1 linggo na pala siya mag-isa sa bahay na yun dahil yung lola niya dinala ng mga tiyahin niya sa Cebu. Hindi ko man lang siya nakausap. Hindi ko nasabi sa kanya na napatawad ko na siya. Walang tigil sa pag-iyak ang magpinsan habang inaalala ang masasayang alaala kasama ang kanilang kaibigan.
Nang malaman ng ilang mga estudyante ang nangyari, ay hindi rin nila maiwasang malungkot dahil nawala ang isa sa mapagbiro, palatawa at palakaibigang estudyante sa kanilang eskwelahan. Maraming sumama sa paghatid kay Boyet sa huling hantungan. Nagkasalaman ang binata, ngunit alam din ng nakararami na siya'y biktima rin lang ng kanilang teacher na si Sir Jeffrey. Samantala, sa kulungan, pinagdidiskitahan at pinagtutulungan ng ilang preso ang kawawang si Jeffrey, na noon ay tila naaagnas na ang katawan. Nanunuot na rin sa ilong ang mabaho nitong amoy. Makalipas ang ilang araw, inilipat na ang lalaki sa mental hospital dahil sa kondisyon nito na tila nababaliw, nagsisisigaw at humahalakhak ng mag-isa. Wala rin ni isang kapamilya ang naglakas loob na dumalaw sa kanya, dulot ng labis na kahihiyan ng kanyang ginawa. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, wala nang nababalitang insidente ng pagkamatay. Naging matiwasay na ang pag-aaral ng mga estudyante at nawala na ang takot na kanilang nararamdaman. Yon! Ang ganda na naman ng kwento natin, mga kaenteng! Dahil dyan, wala pala tayong upload kahapon. Pasensya na po kayo, medyo na busy lang po kami ng kaunti. Pero syempre ngayon, bawing-bawi tayo sa upload ngayong araw ng Biyernes. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Angelina Ignacio. Hi po kay AJ Bernaldez, kay Hayashi Megan, kay MGS 14. Hi po kay Dolores Bell from Virginia, USA, kay Girl Tesay of Butuan City. Shoutout po kay Annaliza Malatbalat, kay Ami Bug, kay Elezel, kay Merly Fatalia. Hi po kay Robert Crimen, kay Len TV2, kay Leonora Consensino, kay Kat Burglar Cutie. Hi po kay Lydia Lopez, kay Honey Austria, kay Bryson Victoria, kay Gemma de Ocampo, Zane Axel Renada, Lirio May Aquino. Hello din po kay Joyce Balite, kay My Lonely World. Hello po kay Ruby Rose, kina Pareng Ed, Toti, AJ at Bert from Pareng Junel Fuentes. Hi po kay Pinky ko. 515 Builders from Arnel de Gia. Sino po kontraktor natin dyan, ha? Shoutout kay Mercy Grace Sioting. Hi kay Edgardo Fontanilla, kay Valerie Joy Nadal, kay Maymegs, Sagaledo Family from Rai, kay Lord Queen OFW Vlogs. Hi po kay Hira Mini, kay Andy, kay Hannah, JD, Audrey, Nico, Santi, at nalost ako dun sa XQBI at Nanay Anang Gawaran from Lea Gawaran. Sorry po. Hi kay Analia Vallega, kay May Olero, kay Inday, kay Jessica Di Matulak, kay Earhart The Great TV Vlog, kay Enriquita Alsola. Hi po kay Chander De Guzman, kay Bicolana Magayon, May Espiritu, Giselle Gregorio, Kimberly Espanola, kay Jaren Beter, Alfreda Alano, Criselda Sotil, kay Marjorie De Quilla, kay Vicenta Asman. Hi kay Jessica Rojas, kay Asodicen Cerila, kay Arvin Gindap, Jobel Baldonasa, Abel Hipolito, Moneth Soto, Ramil Fariolin, kay Roslyn Jimenez, kay Ray Billy Ray, Jenny May, from Lucy Buendia. Hello po kay Tita Serrano, kay Gemma Lagos, kay Aning Lee, Kimpoy Feliciano, Kurt Mina, Estela da Silva, Catalea Soto, Resel Galope, Rosalina Bogayong, kay Elizabeth Dunca, kay Re Basil, Bubbly Bob Londromat ng Makati, kay Purifikasyon Pasinoble. Hello po kay Kim Bara, kay Mirasol Masuher, kay Gay Somodio, kay Janice La Chica, kay Febe Rajada,
kay Marlita Basal. Hello din po kay Venom Menov. Hi kay Nena Diones, kay Crystal Abanya, kay Maria Teresa Alimios. Hello po kay Kate, kay Miko Reyes, Hana, Nico, JD, Sabi, Santi, at Leia Gawaran. Ayun, tumama na. Hi po kay Lynette Reparado, kay Charlene Gumansing, Luz Lagisma, kay Mary Grace Grefalja, kay Alma Naong, kay Marian de la Fuente, kay Marilyn Rovillos. Hi kay Lynn Kaunes, kay Sally Roldan, kay Shauma TV, Liza Agodo, Jocelyn Murilla. Hello din po kay Beauty Secret at kay John Chris. Sa mga tagapatay na Riles sa Los Baños, Laguna, buhayin natin yan. Hi kay Gina Asuncion, kay Nial Forte, Scarlett Sky Maniego, Girl Tesay ulit, kay Liza Rosario from Monaco, France, kay Erlinda Garcia, hello po kay Glovina Perales, kay Elizabeth Dunca, kay Kim Seika, di ko alam kung nag-uulit-ulit na ako. Hi po kay Ayako, kay Zay Martinez, kay Ramil Fariolin. Happy birthday po kay Jessica Sobremonte. Hi kay Mary Joy Albay. Shout out kay Eric Nermal at sa asawa niyang si Eric. Kay Jade Guevara, Chloe Abalos, kay Dimples Yumi, Razi Mi, kay Ramona R, sa Celino de Guzman, Obediencia, at Cacalda family from Corazon, Cacalda. Hi po kay Jake Tayaw, Amor Lim, Jennifer Uwano from New Zealand, kay Luz Aclaro, kay Annalyn Queriones. Hi po kay Era Agos Cruz Sera. Hi po kay Jula Tricia Lason. Hi kay Shera Vashti Castillo, My Favorite Song Collection, Gloria Dimaranan, Jesseline Alugdan, at kay Razeline Punan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Inting.